sa Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 1, nga dahit 4. Hebrews chapter 11, verse 1 to verse 4. Hebrews chapter 11, verse 1 hanggang verse 4. Nandiyan na kayo mga kapatid. Ang pagtuo, amo an marig-on nga pagsarig, han mga butang nga aton ginlalauman. Ngan han mga butang nga diri naton kinikita. Verse 2. Pinaagyan ira pagtuo ang mga tao adton una nga panahon gin pakaupay ang Dios. Verse 3. Tungod in pagtuo hinsabutan naton nga nahimo ang bugos nga kalibutan pinaagihan pulong ang Dios. Sanglit ginhimo ang mga butang nga kinikita tikanghan mga butang nga diri kinikita. Verse 4. Tungod in pagtuo hi Abel nagdara ngadto sa Dios kin maruupay nga halad kayhan kan Kain. Pinaagyan iya pagtuo ang Dios kin marawat ha iya nga matado nga tawo. Kay kinarawat ang Dios ang iya mga halad. Tungod ang iya pagtuo nagyakan gihapon ni Abel bisan kun patay na iya. Pagpalain po tayo ng Panginoon mga kapatid sa pamagitan ng kanyang salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makaupo na mga kapatid. Kung aton makikita ang aton tema sa ating anniversary, pinamagatan nga pagtuula. Nakaraang anniversary natin na naging tema natin kan Kristola. Ngayon mga kapatid, ang ating tema ay pinamagatang pagtuula. At yan ay nakapokus sa ating gawain ng dumaan ngayong last year. Tikang hit March nga dihit mag-anniversary tayo. Kung ating titignan mga kapatid, ang ating new year sa ating mission tuwing nagdiriwang tayo ng anniversary. Yan ang ating new year sa ating spiritual. Every time tayo ay nag-anniversary, that is our celebration ng New Year sa ating church. Kaya sa naglabay nga panahon, akong obserbaran at sumalan matag-usa nga atong ginagian sa lumabay nga tuig. Nakita natin nga tayo ay nakapagpatuloy pinaagi gudla pagtuo. Wala tayong ginawa, walang pagsubok na dumaan sa atin na hindi natin nalagpasan kung hindi dahil sa tayo ay nanalig. At kundi dahil sa tayo ay nagsarig. Kaya anhin pa tayo na mga kapatid, hindi dahil sa ating mga sarili, kundi dahil sa Diyos na kundiin aton madig-on nga pagtuo. Kaya sa ating binasa, makikita natin kung ano't kalisingunis pagtuo. At yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Unang-una sa lahat mga kapatid, ang pagtuo, sinasabi ng Hebrews 11 verse 1, yan ay ang marig-on nga pagsarig ang mga butang nga aton gilalauman. So ang Ginoom naghatagin yakan, amot aton gintutuuhan. Kung ano't sinabi ng Dios, amot aton gisasarigan. So amot kalisigunit pagtuo. Hindi nangangahulugan it pagtuo na basta natuo kala, kundi ano tin gitutuuhan. Marami nasaring nga tao nga natuo ako, pero pakiananim ano tin gitutuuhan liwat. Warin niya na baton. Natuo tayo mga kapatid, hindi sa butang nga diri kita maaram, kundi maaram kita itatong gitutuuhan. Sabagat ang Diyos ay may salita na ibinigay sa atin na kundi hindi da kita nakadepender. Kaya dito nakabutang, faith is the substance of things hoped for. Waray natutuuhan kung waray ginyakan ng Diyos. Kung naiintindihan natin mga kapatid, wala tayong hahawakan kung waray ginhatag ang Ginoo nga karaptan. Waray nagkakaptan kung waray ginhatag ang Ginoo nga karaptan. Sanglit, waray natutuuhan kung waray ginyakan ang Ginoo. So lahat ng ating pagtuo, pananampalataya, pagsarig, may
basihan. Ano yon? Yung mga butang nga ginsa ng Dios. Sabi dito, sumpay nganhan mga butang nga diri naton kinikita. Mga butang nga di kita maaram, nakitaan, di pa natin na-experiencean, pero lahat mga kapatid ay nakasulat na sa paraan nga kasulatan. Kung naton papasiplihon, natuod tayo sa salita ng Diyos, ang magkaresigunit pagtuo. Kung ano yung sinabi ng Diyos, aton gin personal na kinakaptan. Kagaya tayo ng bata, kung anong sabihin sa bata, natuod iya. Kaya kung ang iyong anak, kwentuhan mo tungkol it dragon, matuod ito. Kung hindi mo anak, kwentuhan mo ng duwende, natuod dayon. Kaya nga, yung mga alamat, mabilis na ipasa-pasa eh. Bakit? Itinuro ng mga matatanda sa bata. Mabilis maniwala ang bata. Ganon din ang Kristiyano sa Diyos. Kung ating titignan, ang ating pakikitungo sa Diyos, tayo ay mga bata na maliliit. Na kung ano sabihin ng Diyos sa atin, mabilis nating paniwalaan. Yan ang ating pananampalataya. Mabilis manghawak sa salita ng Diyos. Sa ibang mga kataga sa Biblia, sabi diyan, holding fast the faithful word as yet been taught. Titus chapter 2, verse number 9. Titignan natin dito. Yung anong sinabi ng Diyos, dayon nimtuuhan. Mabilis mong paniwalaan, panindigan, panghawakan, at imogin pagtatanggol. Titus chapter 2, verse number 9. Sugad lang kasimple mga kapatid, itkalusin ngunit pagtuo. Kung ano sabi ng Diyos, imo gin tutuan. Ano sabi ng Panginoon? Titus chapter 2, verse 9. Chapter 1, verse 9. Amen. Titus 1, verse 9. Kinahanglan kaptaniya in marikon an pagturunaan nga kasasarigan nga gintot duay. So, pinapanghawakan niya ng matibay yung mga bagay na itinuro sa kanya. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. May sinabi ang Diyos, imo dayon kinakaptan, pinapaniwalaan. Kung sinabi ng Diyos, may langit, natuod kagod nga may langit. Ngayon, kung ang Ginoo dili nagtutdo partit multo, wag ay pagtuit may multo. Bakit? Wala sinabi ang Diyos partihiton. Naunawaan niyo mga kapatid. Simple lang. Kung ano yung sinabi ng Diyos, totoo hanap. Kung ano dirigin sinabi ng kung ano dirigin ginsaringan Ginoo, dili kita natuod dito. Sabagat sa daigdig na ito, maraming pagturunan nga nagsarang. Maraming alamat ang nagsarang, maraming kwento ang nagkalat. Sanglit mga kapatid ko, ang mga Kristohanon, diri tayo natuod, kundi may dala nira o sa naging totoohan, kundi ang salita lang ng Diyos. Kaya punta tayo sa Hebrews 11 mga kapatid. Verse 2, may kita din natin dito, na yung mga tao sa Biblia, kung ating titignan, pinaagyan nila pagtuo, ang mga tao at doon unang nga panahon, ginpakaupay ang Diyos. Hebrews 11 verse 2. Nagkamaya dahil maupay nga testimony dahil sa pananampalataya nila. Nagkaroon sila ng maupay nga patotoo. Ang ira-record naging maupay. Bakit? Sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Hebrews 11 verse 2. So, may kita din natin na para itaw magkamaya din maupay nga record sa mundo, sa harapan ng Diyos, pananampalataya it requirements. Kailangan parang isang tao ay makapamuhay ng maupay. Makapagbilin hiyan maupay nga legacy o testimony o patotoo. He needs faith. Kaya lahat ng mga mababasa nating tao din sa chapter 11, lahat yan namuhay sa pananampalataya. Verse 3, pinagigapit pagtuo, dili na natin kinahanglan nga makita ng Diyos. Kundi iton pala nga ato nakikitaan ng mga butang, tigaman na ito na may dat Diyos. 3. Tungo din pagtuhin sa butan naton nga nahimo ang bugos ng kalibutan, pinaagihan pulong ang Diyos. Sanglit ginhimo ang mga butang nga kinikita, tikanghan mga butang nga dili kinikita. Mga kapatid, natuo tayo sa Diyos. Sabagat hindi lang yan pinapatunayan ng Biblia, pinapatunayan din yan ng mga bagay na nakikita natin.
Kahit ang tao hindi magbukas ng Biblia, klaro-klaruhanan niya mga mata na may Diyos good. Paano magagawa ang puno, mga bukid? Paano natubo itanong? Paano na lupad itamsi? Paano nagkamayadahin baby sa tiyanit o sa nanay? Lahat yan gawa ng Diyos. At yan ay papaniwalaan lamang na gawa ng Diyos, tao nga natuo. Kaya mga kapatid ko, kahit yung tao alam niya yung mga bagay na hindi siya natuo ng Diyos, yung mga scientists. Bakit? Kahit na imposible ngayong bata mabuo sa tiyan ng nanay, paano nangyari si Calix? Calix kagad yung tawag sa no? Paano nabuo si Calix sa sinapupunan ni Sister Jane? Paano nagkaroon ng tao sa loob ng tao? Sasabihin ng scientist, kasi yung sperm cell, yung egg cell, fertilize, embryo, dami explanation eh. Simple lang eh. Gawa ng Diyos. Paano natin masasabi? Natuo kasi kita na may Diyos eh. Pero yung mga tao sa mundo, tungod warin ira pagtuo, damot ira eksplanasyon. Na simple man light rason, bakit may mga butang nga nangyayari bisan imposible. Sa Diyos yan galing. At sa verse 4, makikita din natin, may dini example. May binanggit dyan si Abel. Tungod na niya pagtuo sa Diyos, anong ginawa niya? Tungod din pagtuo ni Abel, nagdarang ato sa Diyos, hin mauruupay nga halad kayhan kan Cain. Sino si Abel, mga kapatid? Kung ating maalaala, si Abel ay anak ni Adan at ni Eva. Kauna-unahan siya nga ginanak sa kalibutan. Kasi si Adan at si Eva, hindi rin man ginanak eh. Ginhimo. Pero kauna-unahan nga ginanak si Cain at si Abel. At makita natin dito mga kapatid, bakit kay Abel dayan? Diri kan Adan nagtikam. Nangangahulugan ba nga si Adan waray pagtuo? Kaya maraming nagsabi na nag-aaral ng Bible, si Adan nasa impyerno. Kasi wala siyang pagtuo. Kay Abel dayan nagtikang, and verse 4. At sabi dito, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, nagdala siya sa Diyos ng maupay nga halad. Amen ba mga kapatid? Mas maupay kontra kan Cain. Punta tayo sa libro ng Genesis, mga kapatid. Sa pinakaunang libro ng Biblia, Genesis. Hindi tayo magtatagal mga kapatid. Gusto lang natin mag-explain ng maupay. Pinagi ang Biblia. Ang Biblia mag-explain na iya kalugaringon. Punta tayo sa Genesis chapter 4. Genesis chapter 4, verse 1, verse 2. Niyan, nakikilawas hi Adan kan Eva nga iya asawa. Nagburot hi Eva, nga nag-anak hin lalaki nga nagsaring. Tungod han bulig ang Ginoo, nagkamayada ako anak ng lalaki. Sanglit iya ginngaranan hiya nga Cain. 2. Nga nag-anak liwat hi Eva hinlaing nga lalaki hi Abel. Sumanghod ngayon si Abel, diri hiyaan suwag hiyaan puto. Nahimo hi Abel nga usa nga magmarangnohin mga karnero. So ang alagi ni Abel, anong trabaho niya? Parag pastolhin mga tupa. Kundi para umahikay na niya kuya, parag hagna, parag uma, parag tanong hiyan mga utan. Verse 3. Sa kaadlaw, nagdarahi kainhin mga abot an iya inani, nga iya iginhalad iningat Tuhan, Ginoo. Dumating yung panahon na naibaro hirain pagsamba sa Diyos, paghalad. Sa unang panahon hanggang sa panahon ngayon, ang pagsamba sa Diyos, laging may kasamang paghahalad. Dida nalilipay ang Diyos sa kung ano ginahalad dito sa mga tao. Ngan di dahil tao nga naghahalad. Verse 4. Niyan, nagdarahi Abel ang suhag na nati nga karnero, nga iginanakin usahan iya mga karnero. Giniihaw ini, nga iginhatag ang gimamaupay nga mga bahin ini. Nalipay ang Ginoo kan Abel, nga naniiyahanan. Amen ba mga kapatid ko?
Verse 5. Kundi, iginsikway niya hikain, nga naniya halad. Napungot hinduro hikain, nga nagkuriot iyahin kasina. Mga kapatid, sa tingin niyo, bakit tinanggap ng Diyos yung halad ni Abel? Pwede ba kita sumiring nga? Kasi yung offering ni Abel, karnero eh. Tupa. Yung sa kapatid niya, mga tanom. Tignan niyo muna mga kapatid sa verse 4. Ano't rason bakit tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel? Sino ang tinanggap ng Diyos? Nalipay ang Ginoo kan Abel. Hindi nakapokus ang Diyos sa kung ano ang halad, kung ano ang gindara, kundi hatawo nga naghalad. Nakuha niyo mga kapatid ko. Sa Panginoon, walang value ang material. Kundi kung may butang nga gintikita ang Diyos, pananampalataya. God hath respect unto Abel. Nakuha niyo mga kapatid ko? Bakit anong meron si Abel na wala yung kapatid niya? By faith, Abel. Tinanggap ng Diyos yung paghahalad ni Abel kasi natuo niya. Hindi dahil sa kung anong dala niya. Kasi mga kapatid, sa Biblia, kahit anong offering, pwede mong dalhin sa Diyos. Mas mabango pa nga yung amoy ng putan pag sinunog kontra amoy hit. Nagiging mabango lang naman yung sinusunog na karne kapag may timpla. Pero kung wala timpla, bakit tinubod lang ito? Pero ang basihan ng Diyos sa pagkarawat inhalad, hit magharalad. Maaring naghalad si Cain ng marami o kung anong maupay, pero hindi niya munang tinignan ng puso niya kung siya'y natuo ba. Kundi, balik tayo sa Hebrews 11, ipitan natin Genesis 4. Nakaghalad si Abel ng mas mauruupay tungo dit pagtuo. Nakuha niyo mga kapatid ko. Tungo sa niya pagtuo sa Diyos, nagawa niyang paghahalad ng maurupay. Diri ang halad ang basihan, kaya naging karawatan ginawan halad ni Abel, kundi si Abel na magharalad. Pagtuo ang ginirespetar ang Ginoo. Purihin ang Diyos. Verse 4. Babasahin natin muli upang ating lubos na maunawaan. Hebrews 11 verse 4. Tungo din pagtuo, hi Abel, nagdara ngadto sa Diyos in mauro upay nga halad kayan kan Cain. Oo nga, nag-effort si Cain. Nag-effort ka na magbugto. Pero hindi yun yung tinitignan ng Diyos Ang tinitignan ng Diyos, pananampalataya. Nakuha niyo mga kapatid ko? Tungod na niya pagtuo, ginbuhat ni Abel ang pinakamaupay nga paghahalad. Kaya, nagbunga yun mga kapatid ko, nang tungod na niya pagtuo sa Diyos, bagamat hindi rin kinikita ng Diyos yung ginahalad, dahil natuo niya, ginawa niya yung pinaka-the best niya sa Panginoon. Amen ba mga kapatid ko? Kaya yung paglilingkod sa Diyos mga kapatid, nakadepende yan kung gaano ka natuo kinuha niya yung alaga niya, minangnuan niya, pinatay niya, nilagay niya sa altar. Paano niyang nagawang pumatay ng alaga niya para sa Diyos? Ganon kalaki ang pananampalataya niya sa Diyos. Kaya, dahil doon sa pananampalataya ni Abel, tinanggap siya ng Diyos. Balik tayo sa Genesis chapter 4, mga kapatid. Genesis chapter 4. Titigan na ito mga kapatid, diri halad ang kinikita ng Diyos. Waray, hadagko, guti, kantidad,
kalidad, kundi ang pagtuo ang magharalad. Naunawaan natin mga kapatid. Amen. At yan ay nakadepende sa pagtuo. Tingnan natin dito. Paano natin nakita na si Cain waray pagtuo? Verse 5. Kundi, Genesis 4 verse 5. Kundi iginsikway niya hikain nga naan iya halad. Ano yung nangyari kay Cain? Napungot hinduro hikain nga nagkuriyot iya kasina. Kung kanina nabatian natin ang aton Sunday School, ano yung naging klase natin? Pagpili ng Diyos. Nasina si Cain. Ulitin natin. Kung ang Ginoo nagbubuot, bakit siya masisina? At hindi siya nasina sa Diyos, kanina nasina sa kapatid niya. Kaya sa verse 6, anong ginawa niya? Anong ginawa ni Cain sa kapatid niya? Verse 8 ngayon. Talon tayo sa verse 8. Niya nagsiring hikain kan Abel nga iya bugto. Tana pakadto kita dito ha kaumhan. Hana kadto nahirahan kaumhan, dinasmagan ni Cain niya bugto nga ginpatay niya. Nakita natin na si Cain waray pagtuo. Bakit? Makasasala. Titigan natin mga kapatid na ang tao nga waray pagtuo, waray hadlok sa Diyos. Pinatay niya mismo yung kapatid niya. Bakit? Masamang tao siya dahil wala siyang pananampalataya. Tingnan natin mga kapatid, sa harapan ng Diyos, nagiging matuwid ang tao dahil sa pananampalataya sa Diyos. Hindi sa mabuting gawa. Punta tayo mga kapatid sa Romans chapter 14, verse 23. Pinakaiba nilang mabugto, si Abel natuo, si Cain diri. Pinatay niya yung bugto niya. Nainggit siya kasi yung kapatid niya natuo, tinanggap ng Diyos yung offering niya. Romans chapter 14 verse 23. Marami naghahalad sa Diyos na di rin natuo. O diba? Anong resulta? Naiinggit. Nandito, Romans 14 verse 23. Pasensya na kayo sa aking sipon mga kapatid, tubo. Kaluyan na tayo ng Ginoo. Romans 14 verse 23. Tingnan natin dito. Kundi, kung may niya pagruha-duha, may tumudan niya kinakaon. Sisirutan niya ang Diyos kung kumaon niya. Kay dili pinapasika din pagtuuan niya buhat. Sumpay, ngan sala ang bisan ano nga dili pinasika din pagtuo. Lahat ng mga bagay na ginagawa ng tao na hindi sang-ayon sa pananampalataya, kasalanan. Kaya si Cain, relihiyoso lahiya. Kumatuya naghalad. Pero niya pagtuwaray. At tuwid aksyon, pero ang kanyang puso malayo sa Diyos. Makasasala hiya sa loob na nag-manifest na lang, nagpakita na lang, haniyagin buhat sa iya bugto. Punta tayo sa 1 John chapter 3 mga kapatid. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Verse 11. 1 John chapter 3 verse 11. Ang tunay na pananampalataya nagpapamatuwid, nagpapamatadong sa usang nga tao na natuo sa Diyos. 1 John chapter 3 verse 11. Amo inian inbatian niyo nga mensahe tikang patinikangan. Kinahanglan magigugmaay kita. Amen mga kapatid. Verse 12. Kinahanglan dili kita masugad kan Cain. Kanan yawa hiya. Nang ginpatay niya ang iya kalugaringon nga bugto hi Abel. Kay ano nga ginpatay hi Abel ni Cain? Kay maraot man ang ginbuhat ni Cain, kundi matadong ang ginbuhat ang iya bugto hi Abel. Naunawa natin ngayon mga kapatid. Na yung pananampalataya ni Abel, dida ginbase ng Diyos na matadong si Abel. Ang kawarayan pagtuo ni Cain, dida gyap nagbase ang Diyos na hi Cain makasasala.
pinatay ni Cain yung kapatid niya dahil sa pagkainggit. Verse 13, sanglit ayaw ka mo ipausa kabugtuan ko, kung pagdumtan ka mo ang mga tawan kalibutan. Verse 14, maaram kita nga binayaan taan kamatayon, nga naada na kitahan kinabuhi. Maaram kita hini, kay nahigog makitaan aton kabugtuan. Amen. Aada pa kamatayon ang bisan ninoo nga diri nahigugma. 15, para pamatay ang bisan ninoo nga nagdudumot na niya bugto. Ngan maaram ka mo nga waray dayon nga kinabuhian para pamatay. 16, amoy ni ang pagkilala naton kung ano ang gugma, iginhatag ni Kristo niya kinabuhi tungod aton. Sanglit angay man naton ihatag naton kinabuhi tungod sa aton kabugtuan. Kaya mga kapatid ko, ang tunay na pagtuo sa Diyos nagre-resulta ng pagmamahal sa kapatiran. Amen ba mga kapatid ko? Naman niya. Sabi, wala man niya maraot niya panuyo. Yung bugto lang niya. Kasi wala ito pagtuo eh. Kaya ayaw ko mo pag-expect mga kapatid sa mundo kung pagdudumtan kita. Kaya hindi angay sa mga anak ng Diyos na papost ng mga hate messages sa Facebook. Ba't ka pa napausa nga nasisina sa iyo yung mga taga-mundo? Maram ka nga, iba ka na. Natuo ka na sa Diyos eh. Ang masisinahin mo, mga waray pagtuo. Normal yun. Kahit si Abel, namatay tungod na niya pagtuo. Yung panahon ni Abel, mga kapatid, ang panahon gap na siya na, pares lagi hap. Kaya, anong mensahe natin mga kapatid? Pinagyan pagtuo, magagampanan natin ang pinaka-the best para Ginoo. Amen ba? Kaya, samtang nag-grow natin faith, mag-grow din nating paglilingkod. That is proportion lagi ratio. Kumbaga sa paghahalo yung semento, kung pirait sako yung semento, pira to tayabay. Kung tuloy sako yung semento, pira kabara sa tatay. I-estimate ba tayo? Mga unang tayo, agad na pwede na. May estimate ya. Samtang nagtitikada mo it sako it semento, tikada mo gyap it sako it baras ngan pato. Ganon din sa pananampalataya. Nagtitikada ko it pagtuo, nagtitikada ko gyapon nimo pagmamahal sa Dios. That is proportions. Proportion niya. Tikada mo, tikada ko gyapon kaluyo. Hindi natin paabayan ng mensahe. Sa pananampalataya natin, pinagpalatay ng Diyos. Nakilala natin ng Diyos. Na magre-resulta natin kagaya ng ginawa ni Abel, na maglilingkod tayo sa Diyos ng pinakamaupay. Ngano sa pa? Expect na natin nga pagdidirihan tayo ng kalibutan. Pero diri ato mga kapugungan. Kung may danat ka kontra, waray sa loob ng iglesia. Ang kalaban nasa labas. Lahat ng mga kapatid ay ating minamahal. Lahat tayo ay mga anak ng Diyos na kung paanong binigay ni Kristo ang buhay niya sa atin, sugad diya pa natin bubuhaton para sa mga kapatiran. Binigay ni Kristo ang buhay niya para sa atin, bibigay din natin mga buhay sa ating mga kapatid. Titigan natin mga kapatid, sa pananampalataya naging matuwid tayo. 1 Corinthians chapter 1, verse 30. 1 Corinthians 1:30. And I think, sadang ito nga rason nga magpainom dumhaaton. Nga huwag tayong maglilingkod sa Diyos kung di kita natuo. Huwag. Mamaya pag-uusapan natin kadali. Basahin muna natin itong 1 Corinthians chapter 1 verse 30. First Corinthians 1 verse 30. Kundi gindara kamo ang Dios sa pakig-usa kan Kristo Jesus. Nga ginhimo han Dios si Kristo nga maging aton kinadman ngan pinaagi iya ginisip kita nga matadong sa Dios. Ngan naging baraan kita nga mga tao han Dios ngan natalwas kita. Amen ba mga kapatid? 31. Sanglit sumalan silingan kasuratan ang karuyag pumarayaw, kanyang iparayaw niya ang ginbuhat ng Ginoo. Mga kapatid ko, malaking epekto ng pananampalataya sa paglilingkod natin.
lagi nating iisipin na naglilingkod tayo sa Diyos. Si Abel, nung ginawa niya yung pinaka-the best, waray na't nabatian nga nagreklamo iya. Kundi ginawa niya yung pinakamarupay. Panginoon, ialad ko ni para hain mo. Karaw tayo ni. Waray nga niya surusumpay ng mga yakan. Na waray na't waray kita nakapatinga. Panginoon, para iniya mo ha. O diri ito pareha sa iya. may da sagol nga pagdudumot. Bakit? Ginawa niya para sa Panginoon. Amen ba mga kapatid ko? Dahil sa pananampalataya niya eh. Alam niya yung ginagawa niya, hindi para sa tao eh. Kundi nandun yung paghahanap niya sa Diyos. Panginoon, hinahanap kita. Dahil sa aking pananampalataya, alam ko isang araw, gaganti ka sa akin. Hebrews 11 verse 6. For without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11 verse 6. For he that cometh to God must believe, nandun din, sa Hebrews 11, that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Waray good tao nga makakalipay ang Diyos kung waray niya pagtuo. Nalipay ang Diyos kan Abel, natuo niya. Kaya ang bisan hino nga nadango pan Diyos, kinahanglan tumuo nga may adat Diyos, ngan ini nga Diyos, nagbabalos at kung mga nagbibiling ay. Anong epekto nito sa atin mga kapatid ko? Maglingkod tayo sa Diyos na natuo kita. Huwag natin gawin para sa tao. Maaring ganun sa mundo. Gagawin ko to, baka ano sabihin niya ganito. Bubuhaton ko ini para waray ni ramayakan. Bubuhaton ko ini para makatalawa sa kini. Mga kapatid, maaaring tama yun, pero sa Panginoon hindi tama yun. Kung pag-uusapan ng pananampalataya, gawin ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Colossians 3:23. Colossians 3 verse 23. Mababasa din natin dito sa Biblia. Bisan na ano ni pagbubuhaton, buhata niyo habugos niyong nga kasing-kasing. Sugad din nagbubuhat kamo para ang Ginoo, nandiri para lahin mga tao. Amen ba mga kapatid ko? Walang pilitan. Waray nagpwersahay mo. Kundi tungod kay natuo ka, amot nagdusuhay mo nga buhaton iton nga butang. O Panginoon, para sa ito. Tulungan mo ako, mahirap to eh. Sana naunawaan nyo ang pagwawaling ngayong umaga. Natiganghan ka borto, nanimo kasing-kasing didan, pinakakaiboturan. Waray rason bakit mo ginagawa yan. Tungod kay natuo ka good. Kaya, masasabtan din natin kung ano sa nagibubuhat diri para ka Ginoo. Nasumpayan yung pagrereklamo. Tatanungin kita, para kanino ba ginagawa yan? Kung nagwawalis sa simbahan, para kanino mo ginagawa yan? Kung nagbabahay-bahay ka, para kanino mo ginagawa yan? Ba't ka magrereklamo? Kung ikaw ay naglilinis sa simbahan, lahat ng iyong gagawin, maraming pwedeng gawin, umaawit, para kanino mo ginagawa yan? Marapat lang na lahat ng ating gagampanan pa sa Diyos nakabase sa pananampalataya sa Diyos. Sa atin nagbibigay tayo, nagsiservisyo, nagtuturo, lahat ng ating gagampanan, lagi nating ibase sa pananampalataya natin sa Diyos. Sabagat tidak nalilipay ang Ginoo. Amen ba mga kapatid ko? Hindi sa ginagawa natin eh. Kundi intikang tatlong bubuhat. Kaya, si Cain nag-offer siya. Waray karota. Hindi kita maalam kung ano tiya gin-offer ng gano'ng kadamo. Pero waray ito karotan Ginoo. Bakit? Waray pagtuo. Ang mahalaga sa Diyos, pananampalataya. Kung waray pananampalataya, diri malilipay ang Diyos.
Kung ang aking pagwawaling ngayong umaga, tungod kinapiritan ako, di nalilipan Diyos sa akin ngayong umaga. Maaaring nagwawali ako, sabihin nyo, nalilipan Diyos kay Pastor. Hindi. Kung wala akong pananampalataya ngayon, hindi yan nalilipan Diyos sa akin. Kahit anong pagsisikap ko. Kahit anong pag-aantos natin sa ministry, kung ang ating ginagawa hindi tungod pagtuo, waray tunpulos. Let us always pray. Lagi natin pagdasal, Panginoon, para sa ito. Ang aking ginagawa ay para sa iyo. Hinahanap kita. At dahil nga nabilingan kita at niligtas mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Kaya diri kita mapapaw sa mga kapatid, yung mga apostol. Tinawag nila yung mga sarili nilang surugoon. Hindi tayo magtatapos mga kapatid. Igintapod nira kalugaringon sa Ginoo. Nakig-usa ang Ginoo. Galatians chapter 5. Galatians 5. Hindi ako nagkakamali. Galatians 2, I mean. Galatians 2. Verse 20, nga tayo 21. Galatians chapter 2. Verse number 20. Salamat sa Panginoon. May nakukuha tayong aral mga kapatid. So ito po ay salita ng Diyos. Ikabasa natin. Galatians chapter 2 verse 20. Ano sabi? Sanglit an akon kinabuhi, diri na akon. Nabasahan niyo mga kapatid ko? Kanay ko na niya kinabuhi, iya pa ba? Diri na. Sanglit an akon kinabuhi, diri na akon. Kundi kan Kristo nga nag-uukoy din hihaakon. Ini nga kinabuhi, nga nabubuhian ko yan na, pinaagi ini, hinpagtuuhan anak kan Diyos. Nga naghigog mahaakon, nga naghatagan niya kinabuhi, tungod kaakon. 21. Diri ko igin sa salikway, ang ginbuhat ang Diyos, pinaagi kan Kristo. Kung ang tao, matadong pahatubangan ng Diyos, pinaagi ang balaod, ang karesid ngon nga waray la hinungdan ang pagkamatay ni Kristo. Buhay na meron si Pablo sa binasa natin, hindi na kanya. At yan ay sasabihin ng lahat ng Kristiyano na natuo, Panginoon, ang buhay ko hindi na akin, kundi kung ako man naginhaway na, nagawa sa kubit ginhawa akon irong anak ko na baga na anak akon lungs na bomba in hangin. Kung nabubuhay man na kaya diri na ini ako, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Kundi may awit tayo, hindi ako kundi si Kristo lang. Nangahawak sa pag-asa na kay Kristo, sa Kanya ang buong buhay ko. Sa dulo ng takbo, ay masasalitang hindi ako, kundi si Kristo lang. Lagi nating tatandaan, maglingkod sa Diyos na may pananampalataya. Mahirap yun mga kapatid ko, nakakatakot yun eh. Isa yan sa kinakatakutan ko na mangyari sa akin o sa atin. Wala tayong pakialam sa mga butang eh. Ito yung nakakatakot eh. Maglingkod tayo sa Diyos na walang pananampalataya eh. Kasi kapag nahumalat ng bagay, mawawarin pulos yun. Bagan yung kapak. Nag-effort ka, waray la. Kaya, ito ay reminder sa atin na kung napipilitan ka, i-double check mo yung faith mo. I-examine mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Kasi minsan nangyayari yun. Baga na pipilitan ka na lang. Parang hindi ka na masaya. Parang yung paglilingkod mo sa Diyos, parang pilit. Alam mo, parang kasi may humila sa'yo, baka may masabi sa'yo, hindi yan eh. Ang hinahanap ng Diyos yung pananampalataya mo eh. Na makakasiling ka, I have decided to follow Jesus. No turning back.
Mag-turning back. Ngayong umaga, naway pinagpala tayo ng mensahe. Magdasal tayo.